Aghat ko kamo nga magkauro sa kita pamati hini nga programa Pamalandong. Usa ka programa nga nagpupukaw nga nagaaghat haaton han pagpamalandong han mga pulong han Dios. Mga pulong nga naghahatag haaton hin kinabuhi ngan paglaom. Mga pulong han Dios nga naghahatag hin kalamrag ngan kasulbaran han aton mga Awit sumasamba, sumasayaw sa'yo, naghihintay ng pangungkusap mo. Bakit sa umaga naaalala ka? Nasasabik ang puso ko na makapiling ka. Umahawid, sumasamba, sumasayaw sa'yo, naghihintay ng pangungkusap mo. Maupay nga aga mga kasangkayan, salamat han Dios. Bag-o na liwat nga adlaw, bag-o nga kusog, bag-o nga kinabuhi nga ginhatag han Dios san kada usa. Gising-gising na bugo sinirangan Visayas Region 8. Kumusta kaya na nga adlaw sangkay? Kumusta ang Pilipinas? Luzon, Visayas and Mindanao. Kumusta sangkay? Every gising is a blessing. Salamatan ginuton kay usa na liwat ka adlaw nga mainusuwagon. Usa ka adlaw nga mabinungahon. Usa ka adlaw nga punuhan grasyahan Dios kay kaupod naton pirmi ang Ginoo. Waray adlaw, waray panahon nga gimpabay ang kitahang Ginoo. Siguro may mga panahon feeling mo paghunahuna mo nga naharayo ang Ginoo. O ito nga panahon, amo ito ang panahon nga gustohan Dios nga mas maharani ka pa hiya, magbibiling ka hiya, sampiton mo nga na maharani ka pahin, mas suok pa kay gusto ha Ginoo nga makilala mo pa ang Dios. Yan, salamatan Ginoo kay diri ini mahinabu pinaagihan aton kalugaringong kaaram, kundi han pagpaubusan aton kalugaringon. Kumusta nga na belated happy birthday han ako nanay. Nagka-birthday hiya hadto nga Saturday. Aram ako nga ngalimot lang ako pag-greet ay nan Saturday. Lagas na good man. Mas lagas ako tak nanay. Pero actually gintawagan ako nagtatay pagka Bernis ang gabi. May meeting kami. So magan waray ko hika kabaton yun maupay. Nangalimutan. Pero nasiring na ako nga birthday biya ni nanay buwas. Pero pag abot ni the station, nangalimutan ko pag-greet. So, happy birthday, han akon higugmaon nga nanay. Han iya 74 years nga pagkamaupay hang Ginoo. And makusog pa kay na napasan pan usa ka bulig nga saging. Nasing ko ayaw na ito. Grabe, nagtinawala. So, nanay, Alicia Candoli, bugos nga pamilya, kami nga imo mga anak, tikang hakon. Hamon magburugto ako gudlat pinakagwapo kaya ako lat lalaki ayaw pagreklamo. Gihigog mga namon ngan happy birthday. Wow. Ngan kahapon itahon siyahan nga apo. Naga-birthday niya 3 years old. Diri ka. Yeah, kahapon. It's Sunday. It's July 28. Nagsunod dira ni nanay 27 ni nanay 28. Yan na akong bugto gihap, nag-birthday gihap. So happy birthday. Ang tawag ko na akong bugto is Big Sister. Oo. So salamat ang Ginoo. And yan ang adlaw. Congratulations. Han mga naka-enroll na. Okay. Bugos nga Pilipinas, siguro ang Luzon medyo postpone hin madali ay nga mga adlaw ang era opening han classes pero haaton din ha Visayas, ha Mindanao, padayon ang opening yan ang adlaw. So congratulations adton mga na-enroll nga naka-eskwela yan na han
tikang ha daycare or kindergarten or daycare nga to elementary, high school ngayon, college. Congratulations na iyo, paningkamot ka mo pag-eskwela. Okay. Ayaw niyo sayangit mga balon. Ngan bisan waray balon. Ala, eskwela. O kung ano't pwede nga dalhon nga ibaligya dito kung masigit iyo teacher. Ma, magbaligya akong saging. Amo ako ito. Elementary pa ako. Nagbabaligya ako in saging. Bayabas. Diri ako napalitin papel kay masiring man. Bay, okay si Buano man. Bay, waray ako. Wala ko'y kwarta bay. Bay, luig papel. Papel. So, anakon papel. Nagkadurod dilain ang klase. So, diskarte sa buhay. Tapos, pagkakuhan, ibabaligya ko liwat it papilan, malida mga kwarta. Mo ito, sikrito. Ang tawag ito, buy and sell. Kaya numaawad man kita. It makaraw, dito rin kwarta. It pagbaligya, dere. Salit paning kamot. Ang karegsig nga nito, wisdom ito. Wisdom. So, yan na, amoy ni natin himang rawan. Kay openingan klase yan ha. Nagkinahanglang kitahin giya ang aton kinabuhi. Ngan kita nga mga kag-anak, maging marunong tayo. Dapat tumatanda man tayo, may tinatandaan. Diba? Maging wise ka timo mga anak. Inuwat ka lang. Masing, nay, may project kami. Ay, istoryahe. Project ngayon. Pag-abot it, 3 ka bulan, 4 ka bulan, dako na it project. Ayaw. Nasa ring ako nak mga anak ko na eskwela patay. Pa, may kadto kami. Didi ka mo habalay. Libre ka mo pagkaon. Lipay-lipay yan. Pag siring lipay. Hindi ramaram. Para diri na ako mag-inapas-apas sa ira. Kabarakatin mo mga classmates nga. Idurayhag naton kung hain. Antoyo ito para mabaro ako kung hain it balay. It classmate. Marunong ka ha. Tapos magsiring. Na-eskwela ng college. May da kami didi ha school. Alas 12 kami mauli. Dito nala kami makaturog. Nasa yung kodere. Kukuhaon ta kamo alas 12. Sige kuno pa. Alas 12 kukuha ako. Dapat marunong ka. Alas 11 pala adto ka na. Nagulaki. May da wise. Sing alas 12 kuha ako didi. Tika ngayon ha ibang lugar kumadtula. Wise. So amoy ni. So paano? Naton ngan ikaw nga nag-aaram. Yan na nga panahon. Na eskwela ka. Pagtitikang han klase. Iniit imuging kinahanglan. Ang wisdom nga tikang hanggino, diri la kaaram, diri la hibaro, kasi magkaibaan kaaram ngan hibaro. Magkaibaliwat ang pagiging marunong, di ba? It's a wisdom nga tikang handios adiman. Basahon ta ha Proverbs, o pagka maupay. Yan ang adlaw kung ikaw estudyante, start to read the book of Proverbs. Marong nga kay amo init naghahatag ha imo hingiya hat imo kinabuhi adiman. Kaya nga gikinahanglan naton basahon. Ngayon akon ini ihatag nga pulong han mga estudyante nga nag-eskwela yan na. Titikang kamo pag-eskwela. An iba yo excited kay first day of the school. Ang mga high school makikita nila mga crush sa una. Adoy. Ayaw ito. Dapat focus kita. Okay, Proverbs chapter 1. Verse 1 to 8, nasa ring didi. Ito ang mga kawikaan ni Solomon na anak ni David, hari ng Israel. So, isa sa mga nagsurat hini, amoy Solomon, the wisest king ever. Nga nasurat, nga the richest king ever nga nasurat ha Biblia. And, nasa ring ha verse 2. Sa magitan ng mga kawikaang ito, okay, nasa kawikaan kita ha, o Proverbs chapter 1. I'm reading verse 1 to 8. Sa humagitan ng mga kawikaang ito, magkakaroon ka ng karunungan. Okay? Magkaroon ka ng karunungan. Maituwid mo ang iyong ugali. Wow, maganda to. At maunawaan mo ang mga aral na nagbibigay sa iyo ng karunungan. Sa pamamagitan din nito'y magiging disiplinado ka. Pagka maupay. Dahil ituturo nito ang matuwid na paraan ng pamumuhay, mabuting pag-uugali, paggawa ng tama, at pagiging makatarungan.
Makapagbibigay ito ng karunungan sa mga walang kaalaman at sa kabata ay nagtuturo sa tamang pagpasya. Sa pakikinig nito, ang marunong ay lalong maging marunong at ang may pinag-aralan ay magiging dalubhasa. Wow! Upang maunawaan nila ang kahulugan sa mga kawikaan, ang mga talinghaga at mga bugtong na mga marurunong. Verse 7, ito, paano kita magkaangkonhin wisdom? Ang pagkakatakot sa Panginoon na may paggalang ang simula ng karunungan. Ngunit sa hangal, walang halaga ang karunungan at ayaw niyang maturuan upang maituwid ang kanyang pag-uugali. Wow! Din isang kay nagkinahanglang kita hininga tulo ka bagay. Knowledge, understanding, and wisdom. Magkaiba ito sangkay. Ang knowledge, amo ito ang in a gathering of information and facts. Amo ito nga we need to study so that we will learn. We will know the facts about the information, about history, about ano na nabu. So we need to study. Ikaw nga na mamati, kailangan kita mag-aram. Basi mabarok kita. Okay? So may da kahibaro, pero diri ka manggiaramon. Magkaiba ito sangkay. So, knowledge is gathering of information and facts, and learning the realities, ang mga bagay. Pero ang understanding, magkaibaliwat ito. Understanding is we able to know the meaning, the principles, and the reason in life. Ooh, wow! So, karigsigon, diri la ang imo kikinahanglan amo ang knowledge, kundi kinahanglan kaliwat mabaro. Ang understanding, amo iton nabaro ka anot kahulugan, anot mga prinsipyo, apil dinhi an imo kinabuhi, an imo paggawi. But above all, we need wisdom. Wisdom is the application of what you have learned. Application of what is the meaning, the principles. This is an action and the right decision in life. Salit damon mga baltok pero diri manggiaramon. Waray kaaram, waray wisdom. Baltok, they are knowledgeable enough but they are not wise. Damot ginadman pero diri na baro pag-aplikar kung ano't nabaruan. Diba? So, si Solomon, ini nga Proverbs, importante. Paano ka magkaadan wisdom? Because wisdom is from above. Wisdom, a true wisdom is from heaven. It is a gift ni hatag hang ginuhay mo para maintindihan mo the acquired information, the facts that you have learned. You know how to apply it in a principle in life, ang meaning nga kinabuhi. Salit mga tao, pag waray ka pag-intendi or understanding, pag-abutan problema, nag-give up. Pag-abutan mga kakurian, diri na magpadayon. Pero kung kompleto ka, adahay mo ang knowledge and understanding, then the wisdom from God, you know how to apply it. You know how to design. You know how to make decision in life. Damon mga tao nga, ginbabaltoki. Pero pag-abothan ira emosyon, kay waray understanding, nadadara. Mapausa ka, cum laude man ang tunta nga bata. Kaya ano nga, waray good magpakasal, nadaralahin, waray gamit nga asawa. Kaya ano, waray wisdom. O, diba, sangkay? Ikaw na. Medyo mabugat din yan, no? O, anong saring din natin gihimang rawan? Kung imo adman, ngan ang kaaram nagtitikang han kahadlok ha Ginoo ang pagkilala han Diyos. The right application, action, and the right decision in life, kinahanglan tikang ha Ginoo. Okay, adi. Kaya ano nga gikinahanglan naton ini nga mga bagay? Tungod kay, adi man,
Sa magitan ng kawikaang ito, magkaroon ka ng karunungan. Okay? Maiituwid mo ang iyong ugali at mauunawaan mo ang mga aral na bibigay sa iyo ng karunungan. Wow! Pagka maupay ni Sangkay, nga itong ginadman yan na. Oh, here is, their purpose is to teach people to live discipline. Ano ha? The purpose is to teach people wisdom and discipline. To help them understand. O, di ba? Understanding. And the insights of the wise. Oh, pagka maupay. Knowledge, understanding, and wisdom. Wow. Gikinahanglan nato nini. And then, their purpose is to teach people to live disciplined and successful life. To help them to do what is right, just as unfair. These proverbs will give you insight to the simple, knowledge and discernment to the young. Let the wise listen to these proverbs and become even wiser. Let those well understand receive guidance by exploring the meaning of these proverbs and parables. Wow! Pagka maupay Sangkay, tatong ginadman. Ang pulong hang Ginoo nga magahatag imo. Amo inin gikinahanglan naton. Ang mga tao nga, marap ka, diri man nga tanan na acquired, amo nga, may mga tao nga maaram pagsabot, bisan waray hira, ginadman. Kay, amo balitaw, ayaw pagtamaya, kunan imo tatay mo nanay, waray taon maka-eskwela, na kurian taon hira pag-intindihin, eskwerot. O, na kurian taon hira pag-intindit, pesex. Nakuri taon hirap pag-intindi kung ano English ito. Pero ayaw tamaya kay may dahira understanding. They know the principle, the meaning, and the reason in life. Amo ito nga pagtutduan kan imo tatay, anak ayaw pagkadtuha lasang dito ha kagurangan kung ikaw la kay diri ka maaram kung ano dito. Ikaw naman masing hadere. Maaram kami kay botani ako, nag-aral ako kung ano't punot kahoy, mo ini ada, maaram kat ngaran, pero di ka maaram kung ano't may da didto ha kagurangan. It nabaro ito, it imo mga nanay tatay kay didto tira tikang. Maaram hira nga ini nga porma hang kahoy, delikado ini kay urukyan init mga halas, urukyan init mga scorpion. May da sugad dito. O, diba? Amo ito nga gikinahanglan naton. Diri la knowledge, understanding, but above all is wisdom. Paano? Nasa din the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Ang pagkahadlok, ang pagkilala, pagtahod, dida Ginoo. Sangkay amoy ni natong gikinahanglan. Salit ang naghahatag kay mon wisdom is the word of God. Tikang hapulong Ginoo. Amoy itong gikinahanglan naton pamalandungan. Ang pulong han Diyos, bisan ano kakakarit, cum laude ka, soma, cum laude. Damo kan award, pero kung waray ka wisdom, it's nothing. You don't know how to apply. You don't know how to act according to or apply what you have learned. Ikinahanglan naton ang kaaram nga tikang Ginoo. Bago kami yung padayon, may da kami usakawit para mo. Iyan ang aga. Sa paraiso ng Eden, unang nakamtan ang mayamang pagbuhos, biyayang di asang. At kayo na lang pagpapatawad mong laan sa hubad na kasalanan ni Adan.
siyang tangan sa pagdatal ng kailanman, habang panahon sa kahapon at ngayon, maging sa paglaon. Handog mo'y itong balabal mo, Panginoon. Ang apoy ng iyong kalinga ay naroroon kailan pa man. Kalinga mo'y alay sa katawan, nalalamig, balabal kang taglay. Kung magkamali, pag-ibig mong panghahawakan ko, balutin ng muli sa init. Kailan pa man, kalinga mo'y alay sa katawan, nanlalamig, balabal kang taglay. Kung magkamali, pag-ibig mong panghahawakan ko, balutin ng muli sa init ng iyong pag-ibig. Kailanman sa init ng kalinga mo. Amen. Kalinga mo by Tresia Jimenez. Wow. Tinood ito? Ang kalinga ng Diyos ang ating kailangan. Salamatan mga nag-greet sa birthday ni Nanay. Salamat kay Sister Agnes, ngayon kang Attorney Bandalan. Kumusta ka mo? Salamatan iyo kinabuhi and ang Diyos hatag iyo hindugang pang bendisyon, proteksyon labinant imo mga anak. Dagko na. Nga ulit tao daraga na ito. And salamatan ang mga naghatag pagpasalamatan kada usano nga mga pag-ampo and birthday. Ngayon, Star Melody, damo ka mo and salamat kang labi na didaha Star Angie. Waray, na-miss namon ka mo kahapon. And of course, salamat ang Ginoo hato nga Sabado na siringod hi Kuya Marlon. Nga, Pastor, permigog kami na mamati. Salamat kang Kuya Marlon, kang Ate Nilda, Didahan Nilda's Bakery sa may Kalipayan. Ang Diyos magabindisyon na iyo. Yan ang tanan. Aram ako nga damot na mamati ha radio nakatutok ka mo permiso. Salamat sangkay. So amo ini kung ako nagadasi gay mo, ikaw nga estudyante ko na mamati ka or sa kakatatay o sa kananay. Itutdo pabasahiran the book of Proverbs kasi pinakamaupay ini nga kawikaan, grabe. Kasi kung imo inibasahon siring dinhi sa pamamagitan ng kawikaang ito magkaroon ka ng karunungan. Maituwid mo ang iyong ugali at maunawaan mo ang mga aral na nagbibigay sa iyo ng karunungan. Disiplina, pagtutdo, paggiya, pag-ot mo kinoy. Kasi even chapter 31, grabe ada dida kung anong klaseng babae iti mo bilngon. Ada ito dida mga the character, the qualities of being a good woman and being a gentleman. Bilang usa nga anak, ada gihap dida paano rumispito. So sangkay kumplito't pulong ang Ginoo. So what we need knowledge. That's why kinahanglan kita umiskoyla and we need understanding. So kung may mga problema, admi. May mga kalamidad, may mga panghitabo ay pagreklamo. Learn. Hini nga mga nahitabo. It's a practical and the meaning, the principle, and the reason in life. And of course, we need the wisdom from God. Paano ma-acquired? Pinaagyan pulong hang Ginoo, pagbasahan niya mga pulong. Pinaagyan kahadlok ang pagsugot ang kaburoton ha Ginoo. Sangkay, ikaw nga namamati na. Samtang nagapadayong kita, hininga kinabuhi, nagkinahanglang kita. In knowledge, we need to learn, we need to understand. Above all, we need the wisdom from God. Kung ako mga pag-ampo, labi na naton mga estudyante, magadeklara kita,
Bendisyon yan ang adlaw. Siyahan nga adlaw, ang pag-eskwela naton mga estudyante, giyahan tutduan, buligan, ngan tagbuon ang Ginoo an aton mga panginahanglan. Magaampo kita. Amay nga Dios nga makagarahom. Damo nga salamat Ginoohan nimo pagtutdo, paggiya. Paghatag haamonhin mga pulong basi Ginoo amon mabaruan. An kinabuhi samtang anhi kami ni nga kalibutan. Nagaampo kami, labaw na Ginoo yan nga aga. Nagadeklara ko proteksyon ang tanan nga mga estudyante nga na eskwela Ginoo labi na adto nakurian ang pag-eskwela. Tagbuan ira panginahanglan. Mga kag-anak nga naning kamot para makatapusan nira mga anak. Giyahi, tutdui, tagbua nira panginahanglan. Hatagin, kaaram, an amon mga anak, ang mga estudyante. Tikang elementary, high school, nga duha college. Ikaw Ginoo magagiya, magaprotektahan nira kinabuhi. Buligian amon mga kag-anak nga ikaw magatagbuhan nira panginahanglan. Nagaampo liwat kamihan mga teacher, ang mga guro. An amon nga mga magturot do Ginoo, nga hira Ginoo magiging atangkod an ira pagtutdo ngan paggiya an amon mga anak. Buligi Ginoo ang bugos Pilipinas. Labi na Ginoo din niya Region 9. Ada ang kakurian, ada mga problema. Buligi kami. Ngan haimo kami nangaro hintambulig kay makahimo kapag tagbo na amon mga panginahanglan. Salamat Ginoo han knowledge. Salamat han understanding. Labaw nga tanan and wisdom nga tikang haimo pinaagin iyong mga pulong nga nagatutdo haman. Lord, ini nga tanan, akong gipangaro pinagyangaran ni Jesus. Amen. Yan, amen. Sangkay, waray na ako higayon, ang buwas na liwat nga higayon. Ini ngayon sangkay, Pastor Sito Candoli. Kaupon ko di technical side, di Kuya Ariel Piñalosa. Magsisiring kami hay mo yan ang aga, nga higugmaon ka godan Diyos, ora-ora. Bugto, aada ka ba ha sitwasyon han imo kinabuhi nga nagugupong ka o nagbibiling ka hintabatunan han imo mga pakiana ha kinabuhi o kung diri ka na maaram kung ano it imo hihimuon? Bugto, may ada hito kabatunan ngan kasulbaran han imo mga problema. Inaaghat ta ikaw hapag pamati ini nga programa Pamalandong. Hakada alas 5 ngadto alas 5:30 han aga, Lunes kada ha Sabado nga adlaw. Didi hini